So wala pang report dito, mga kababayan, yung Philippine Coast Guard. Itong si Powell kasi po, siyang laging nakatutok dito sa West Philippine Sea. Through satellite kasi, nakikita niya, namomonitor niya lagi. Kaya laging nauna po siya sa pagpapaabot ng balita. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Congratulations mga kababayan dito sa organizer ng takbo para sa West Philippine Sea. More than 7,000 po yung participants po. Overwhelming yung suporta. Yung intention nito mga kababayan para mag-create ng awareness sa issue ng West Philippine Sea at malabanan yung fake news and propaganda po ng mga pro-China. Pero niya Mr. Maravillas, bakit nandyan si Para niya Mr. Maravillas, may kilala kong senador. Si Tolentino. O ito si Tariela, mga kababayan, Commodore Tariela. Ito naman po yung sa National Security Council Director, si Jonathan Malaya. Ayan po. And the rest, mga participants po. So sabi dyan, more than 7,000 Filipinos participated in the takbo para sa West Philippine Sea in Pasay City, demonstrating strong public support for the government stance on the West Philippine Sea. So makikita natin mga kababayan na maiingay lang po sa social media yung mga pro-China, pero wala man silang support po galing sa masses, sa publiko. Ang suporta po dito sa pinaglalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos na naninindigan po, tumatayo sa pang-abuso, bullying ng China sa atin. May latest na naman nga po, mga kababayan, ng ginawang harassment. Ito yung report ngayon ng Philippine Daily Inquirer. West Philippine Sea, Chinese Coast Guard militia vessels intercept 2 Philippine Coast Guard boats near Ayungin. Hindi man yan, file photo man lang po ito. Mali man nga, mga kababayan, itong picture na ginamit yata. Ganyan talaga po sa mainstream, gumagamit sila ng file photos man lang ito. Yung sa resupply mission ito na hinarang, ito, Reuters file photo siya. Yung dati siya, baka ma-misinterpret po ninyo. Ganyan talaga sa mainstream, gumagamit ng file photos. Sinasabi naman nila. Kasi wala pang available po na photos na binibigay yung Philippine Coast Guard. And in fact, tinawagan ng Inquirer, wala pang sagot yung Philippine Coast Guard. Paano niya Mr. Maravillas sumagot yung Philippine Coast Guard? Si Tariela na sa takbo para sa West Philippine Sea. Ganyan talaga po. Hindi man basta-basta nagpapalabas sila. Pinag-aralan muna. Talagang purposely, dinidelay nila yung release ng mga information para iniingatan po yung pagpapalabas ng mga news releases kasi baka magkamali. Pati yung mga wordings dyan, yung mga pananalita, iniingatan, pinagdidibitahan muna mga kababayan kung ano yung sasabihin. Tingnan ninyo yung unang sinabi ni Lucas Bersamin. Naalala ninyo yon? Na yung sa Ayungin, na sinabi ni Bersamin, misunderstanding man sa anya yon, tapos accident. Tapos kinoriksyonan po ng DND at ng Philippine Coast Guard. So yun po yung mga iniiwasan. So sabi dito sa latest mga kababayan na ginawa na panghaharang na naman po ng China's Coast Guard, ang sabi dito, at least 6 maritime militia vessels sa kayong 102-meter-long Chinese Coast Guard reportedly intercepted to Philippine Coast Guard boats malapit po sa Ayungin Shoal. Sa post on X, yung dating Twitter po, sabi ni West Philippine Sea Monitor,
Ray Powell, na itong dalawang Coast Guard natin, Coast Guard ships, in-intercept ng Chinese Coast Guard, yung BRP Cabra at BRP Cape Ingano, now passing 40 nautical miles east of Second Thomas Shoal. In-intercept siya ng China's Coast Guard 5203 kasama ang may 6 pang mga maritime militia vessels at binubuntutan po. So wala pang report dito, mga kababayan, yung Philippine Coast Guard. Itong si Powell kasi po, siyang laging nakatutok dito sa West Philippine Sea through satellite kasi. Nakikita niya, namomonitor niya lagi. Kaya laging nauna po siya sa pagpapaabot ng balita. But anyway, baka bukas mag-release na sila o mamaya lang mag-release na yung Philippine Coast Guard ng report po kung ano yung nangyari. Nang i-intercept na naman po yung ating dalawang barko nitong mga Chinese. Kaya importante itong ginagawa po natin na awareness campaign. Kasi po, kasama rito yung labanan sa propaganda po. Ang tawag niyan, cognitive warfare. Yung style ng China po, nilalason yung isipan ng ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng cognitive warfare, pagpapalabas po ng mga propaganda para paghati-hatiin po tayo. So tama itong ginagawa ng ating Philippine Coast Guard, ng ating organizers nitong takbo para sa West Philippine Sea para mag-create po, mag-raise ng awareness po sa issue ng West Philippine Sea at malabanan po yung misinformation and disinformation and black propaganda po ng China kasi massive yung kanila pong ginagawa using the mainstream media kasi in-infiltrate na nila yung mainstream media, yung social media, yung educational institutions natin, pati mga LGUs. Yun ang binulgar po ng ating armed forces, si General Browner nung isang araw. Kaya kino-congratulate natin mga kababayan, yung organizer nito. So maganda itong initiative po mga kababayan. So sabi rito, the high turnout of participant is indicative of ordinary Filipino support for the government's advocacy in the West Philippine Sea. Sabi po ni PCG spokesman for WPS Commodore J. Tariela. Describing the advocacy run as successful, Tariela said, the activity also served as a moral booster for the country's uniformed personnel from the PCG in the Armed Forces of the Philippines. The mere fact na ang mga karaniwang kababayang Filipino natin is looking ways to support our fight in the West Philippine Sea, nakakapagpataba ng puso ito sa kasundaluhan natin dito sa Pilipinas. So itong takbo sa West Philippine Sea is organized by RANRIO Incorporated along with the PCG, the National Task Force West Philippine Sea, the Philippine Information Agency at saka ng Presidential Communications Office or PCO. Di ba napakaganda mga kababayan? So sabi dyan, after Pasay City, the second leg nitong takbo para sa West Philippine Sea will be held in Cebu City on August 4. Cagayan de Oro will host the third leg of the run on September 8. Our intention for this activities to raise awareness. Palaganapin natin lalo na ang ginagawang effort ng national government sa pagtindig sa laban natin sa West Philippine Sea, sabi po ni Tariela. Kasi po, yung mga pro-China masigasig sa kanilang mga propaganda na sinasabi nila, lalo na po yung istasyon ni Pacquiao. Inaaraw-araw po. Tapos si Harry Roque, si Panelo, basta't yung mga kalyado ni Maudigs. Ang linya na nila mga kababayan ng propaganda, kinakaladkad ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa giyera yung ating bansa. So importanteng malabanan natin yung mga misinformation, disinformation. Nang intensyon mga kababayan ay pag-ati-atiin po tayo. Yang ang rason kung bakit ginagawa ito ng ating gobyerno. So sabi dyan sa balita, Tariela said other local government units are eyeing to organize their own
version of takbo para sa West Philippine Sea. He said the LGU's intent is already a positive sign niya of the Philippines being united for WPS. In facing the WPS challenges, Tariela said the public must work together with the government under the leadership of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. He said the Philippines will continue to defend its territories. Ngayon, kanina, nabanggit natin yung cognitive warfare na ginagamit po ng China. Hindi lang dito sa atin po, kundi sa iba-ibang mga bansa. Kasi nga yung ambisyon ng China po, palitan po ang Amerika, yung posisyon ng Amerika sa mundo. Ayan o. Na-publish siya sa The Diplomat, mga kababayan, China's chilling cognitive warfare plans. War is entering a new and very frightening domain. Sinulat po siya ni Ida Masafumi, May 5, 2024. Asia Defense. Sabi diyan po, recent years have seen lively discussions about cognitive warfare centering on the People's Liberation Army or PLA ng China po. According to an October 5, 2022 piece in the PLA Daily, cognitive warfare is conflict in the cognitive domain formed from human consciousness and thoughts which is believed to shape reality in a way favorable to China by influencing human judgment, changing ideas, and influencing the human mind through selective processing and propagation of information. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit, mga kababayan, maraming mga politiko dito sa atin, pro-China na. Pinasok, sabi ng Armed Forces, pinasok na in-infiltrate yung ating edukasyon. Maraming mga taga-universities po, yung mga nag-people power noon, pinalayas yung American bases. Yun ang dahilan, mga kababayan, kung bakit pumasok yung China. Nakita na ninyo? Grabe yung infiltration. And that is termed as cognitive warfare. Ginagamit laban po sa atin. Nagtaka pa kayo kung bakit ganyan mag-isip si Maudix. At si Inday po, no comment sa West Philippine Sea. At ganyang mag-behave si Panelo pagkatapos si Harry Roque sa kayo mga maisog vloggers. Nadali na ng cognitive warfare ng China po. Kaya mga pro-China sila, dinedefend nila ang China kahit kinakamkam yung ating territory po. Bulag na sila, okay lang sa kanila. Tapos naging instrumento pa sila, mga kababayan, sa fear-mongering. Sila na mismo nananakot sa atin. Ganun katindi po. Nabago yung kanilang mga ideas, influencing human judgment, changing ideas, influencing the human mind through selective processing and propagation of information. In other words, the aim is to gain an advantage in war by influencing the perceptions of civilians, military personnel, and political leaders who are targeted through various means such as dissemination of disinformation in cyber attacks, causing social confusion, reduced motivation to fight, military demoralization, and among political leaders, reduced judgment. Nagtaka pa kayo kung bakit yung isang gobernador na nandun sa North, pro-China. Na-brainwash na po. Napakarami na sa ating mga political leaders na brainwash. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo sa pagpili ng ating mga magiging senador, congressman, gobernador, mayor, lalo na sa pagka-presidente sa 2028. Malapit na po yung midterm elections. Never natin pong iboboto yung mga pro-China. Kasi iyan, na-brainwash na po ng PLA, ginamitan po ng cognitive warfare. Yan Kaya confused sila, causing social confusion. Hindi na nila alam kung ano yung tama para sa mga Pilipino. Ang tama sa kanila, pro-China.
Kahit sinasamantalahan tayo, inaapi tayo, hinaharas tayo ng China, basta sila pro-China. Naging mga bulag, nadali yung brain mismo, na-distort na mga kababayan. Ano daw siya? Itong cognitive warfare, sabi diyan. Cognitive warfare, such a propaganda using radio broadcast and deception through the dissemination of disinformation is hardly a recent phenomenon, but the PLA's focus on it follows the developments in technology that greatly enhance its effectiveness. The first development was the global expansion of the internet in the rapid spread of social media. Ginamit nila yung TikTok. The latter in particular has made it possible to instantly distribute large volumes of tampered or biased information among a very large number of targets, creating the infrastructure for effective cognitive warfare. Ginamit nila yung TikTok po. Ang TikTok sa kanila yan eh. Yun din yung ginamit ni Senator Amy Marcos sa pagsabing tinatarget na tayo ng hypersonic missiles ng China. 25 areas on you. Tapos yung China mismo nagsabi, wala man niya ganyan. Nadalian niya, Mr. Marabilla, si super atin ng cognitive warfare. Sabi ko sa inyo, ganun katindi. Pati yung kapatid ng ating Pangulo nadali. The second development was the rapid emergence of artificial intelligence using AI. It is now possible to create extremely elaborate fake videos known as deepfakes. Yan po yung ginawa kay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumawa ng deepfakes po. Kaya ingat po tayo ngayon sa mga panonood ng mga videos, maging mapagmasid. Improving AI translation capabilities could also overcome language barriers and increase the effectiveness cognitive warfare against countries that use other languages. There is a growing expectation in the PLA that these technologies make it possible to win an edge with cognitive warfare, perhaps even avoiding physical combat where property and human damage is unavoidable, to win without fighting. Yan ang style ng China. Many times sinabi na siya ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi niya makikipagira sa atin ang China. Ini-intimidate lang tayo. Hindi niya kayang makipagira sa atin kasi we have that mutual defense treaty sa Amerika. Ang Amerika niya may 5,500 nuclear warheads against China na 500 lang. Ubusan niya sila. Maubos ang Chinese pag makikipagira sila sa China. Pero nang sinasabi po ng mga propagandista, lalo na si Mao Diggs, it is anya massacre. Hindi anya pwede. Tubig lang anya yan. Ibigay na natin. Province na tayo. Nadali po ng cognitive warfare si Mao Diggs. Napakarami dito na mga politiko, mga kababayan, biktima ng cognitive warfare. Kaya huwag kayong makikinig sa kanila. Yun ang rason kung bakit we have this takbo para sa West Philippine Sea, para labanan po itong cognitive warfare. So, naintindihan na ninyo pa kung bakit ang daming pro-China dito. In-infiltrate po, sabi ng ating Armed Forces General Browner, yung ating edukasyon, infiltrated, yung negosyo, yung mga local government units, yung mga politiko. Kaya mag-ingat po tayo, mga kababayan. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.